What's up mga kabahay? Nandito tayo ngayon sa Paralayan, no? Dito sa ang bahay nga pala nito ay bahay ng parents ni Sir Alvin, yung Dirty Kitchen project natin dito sa Paralayan. Sa mga sumusubay-subay sa atin, sigurado alam nila yun na yung ginagawa natin dito sa Paralayan. Bali sa kanila rin ba ito? Kila shoutout nga pala kila Apple Luming at saka kay Apple Tisoy, yun. Nasa Canada din sila, wala sila ngayon dito. Ang ginagawa natin ngayon dito, naglilinya tayo ng mga water line kasi wala pa itong tubig dito sa bahay. Wala pa tong kontador. Oo nga pala, kaya pala naayos natin to dahil lilipat tayo dito. Yun nga, kami yung titira dito, mangungupahan kami. Itong space na ito, itong kung saan ako nakatayo ngayon, kung mapapansin nyo, ang purpose talaga natin dito, yung makapag-vlog tayo ng mga mga DIY projects at saka mga tutorials pwede natin gawin dito. Medyo maluwag ito, ay hindi ka mukha doon sa tinitira namin maskip kasi doon, kaya hindi tayo nakakagawa masyado, madalang din tayo nakakapag-upload. Pero dito, subukan natin maging madalas at saka abangan nyo ngayon yung mga gagawin natin dito, mga DIY projects at saka mga tutorials, ganyan. So, kahapon, nag-videos ako, sunod-loko na naman yung cellphone natin, kaya hindi ko na-upload. Ewan ko, biglang nabura o nawala nung transfer natin sa SD card. Siguro yung SD card yung may problema. Kaya ngayon, susubukan natin ngayon kumuha ng videos. Ipapakita ko na lang sa inyo maginawa natin kahapon. Tara! So bago nga pala yon, pakita ko muna sa inyo yung view niya sa harap. Ito yung mga nilabas namin gamit kaya makalat pa. Lilinisin din namin yan. Bali ito yung gate niya. Tara, pasok tayo. Bali, sukat nga pala nitong lote na to, no? Sinukat ko to kahapon. Ay 150 square meter yung kabuuan ng lot area. Ano ito? Punta muna tayo dito sa kabilang side. May duyan pa. Yun. Itong side na to, meron pa siguro tong 1.5 meters ang lapad. So, itong space na to hindi to masasayang. Ang gagamitin namin to para sa mga nung anak ko, yung bunso. Si Aaron. Doon sa mga pet niya, dito yon. Marami kasi siyang alaga na mga isda, yung gapi. Nagbe-breed siya ng gapi, meron din siya mga goldfish, kung ano-anong alaga niya, janitor fish, karpa. May dalawa siyang aquarium, pwede natin lagyan ng stand, ilagay natin dito. Tapos yung mga gapis niya, nakabatya lang yun, pwede sila dito. Side na to. Meron din siyang hamster, ng anak, ngayong hamster niya, anim na kits. Nagbe-breed din siya ng kung alam niyo yung mealworms at saka superworms. Yun yung mga live food pagkain din niyo ng mga isda, pagkain din niyo ng mga hamster. So binibreed niya na yon para hindi na siya bumibili. Pagka nandito na yung mga yon, ipapakita ko rin sa inyo yung mga alaga niya. Ito naman yung garahe. So lupa pa siya. Pagdating ng araw, pwede natin yan ni-flooring para pwede rin tayo ritong mahaba to pag nag-welding tayo, yung mga bakal na 6 meters, pwede dito tayo mag-cutting. Ito yung sinasabi kong ginawa ko kahapon. Inilusot ko na to, itong PPR pipe natin, PPR ang ginamit natin. So, ito yung linya na pumasok sa bahay. CR ito Diyan siya nagsimula, tapos papunta sa kitchen. Yan yung water supply natin. Ito naman, kung dudugtungan ko to, isusulok natin doon, palabas. Yan naman ang magsisilbing linya, palabas doon. Magkukonect doon sa kontador pagka tinap na. So, habang hinihintay yon, nakidugtong muna kami dito sa kapitbahay. Pasalamat naman tayo at napagbigyan tayo. Kaya, itong hose na to, ito muna yung ginagamit naming tubig. Pero may plano ako dyan, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano. Pakita ko muna sa inyo yung ginawa namin kahapon. Itong area na to, pwede kang mag-garden daw si si Mrs. dyan. Mag-upisa tayo dito CR. Yan, medyo madilim nga lang, no? Hindi pa gaanong gawa ito. Papaltadaan natin to, tapos pagka nag-budget, itatiles pa natin yan. So, yung sa labas kanina, tinuturo ko yan. Pumasok dito yan. Tapos naglagay tayo ng T with thread. Tapos meron na tayong angle valve para sa bidet yan. Tapos pumunta rito. Meron rin nag-T uli rito, umakyat. Tapos elbow with thread. Ito yung two-way faucet natin. Na pwedeng konektahan sa ilalim ng telephone shower. Maglalagay tayo rito. Yan. Marami tayong gagawin dito. Napagagandahin natin. Pa-plastering natin ito. Papalitan din natin itong toilet bowl o yung water closet. Ihaharap natin siya dito
para may access siya malapit dito sa gripo. Masyadong malaki itong 120 para sa shower area. So, pag itatiles ko yan, lilitan ko. Gusto ko siyang gawin 30. 90 lang para saktong tatlong tiles na 30. Tapos, lalapit yung water closet dito. Malapit siya doon. So, ganyan pa rin ang dating niya. Mataas pa rin dito. Tapos, mababa dito sa shower area, syempre. Para pag nalagay na natin dito yon, tapos doon nga, in-anticipate na natin yung ating para sa bidet na abang. Kasi dito nga sa side na to, yung magiging water closet o yung toilet bowl. Bago natin i-tiles. At mapapaltadaan natin yan. Unti-unti na natin ito pagaganda. Tapos kahapon, ito yung pininturahan ng mga bata ay magiging kwarto nila. Yan, ako naman nagpintura ng ceiling. Pininturahan nila yan, yung blue. Light blue, tinimplahan ko. Yun nga yung hindi natin naipakita sa vlog dahil nakurap na naman yung ating SD card. Tapos ayan, galing doon si nag-elbow tayo pababa rito. Mapapansin nyo, expose yan kasi balak natin taasan itong flooring ngayon. Mataas yun doon sa loob eh. Balak natin pantayin yan. So matatakpan din naman lahat yan. So walang problema. Ito baka tatanggalin na natin to. Doon poso kasi hindi na gumagana. Kaya naglagay na ako dito ng water supply o yung faucet para naman sa magiging laundry area. Gagawin natin itong laundry area itong part na to. Yan. Para labahan. Kapag may nagka-washing machine, meron na siya supply ng tubig. Tapos dumiretso na siya rito, papunta sa lababo. Tapos nag-elbow na naman doon. Tapos ito yung ating nilagay na faucet na pansamantagal. Pansamantala kasi balak ko itong butasan at palitan ng stainless na kitchen sink. Siyempre may butas dito sa side para sa gooseneck faucet. At pag nagkaganon, puputulin ko na dito yan. Maglalagay na lang tayo ng angle valve para naman sa flexible hose supply naman. Mawawala na to. Gooseneck faucet na gagamitin natin dyan. At pag na-plastering na natin to, i-retile natin ito. Tapos marami pa tayong gagawin dyan. Pwede tayong gumawa ng cabinet. Iba-vlog natin lahat yung mga development na gagawin natin dito. Yung screen lang yon, isasara na rin, magbibintana na lang tayo dyan. Bali, yan yung mga ginawa namin kahapon. Pakita ko naman sa inyo yung loob. Dumaan tayo sa likod, no? Sa dirty kitchen, no? Ito yung magiging, dito tayo sa harap para mas maganda. Dito tayo magsimula. Ito yung main door eh. So kung nakaharap tayo dito sa main door, yung area na yun yung magiging dining. Tapos, ito naman yung living. Dati siya naka-vinyl tiles, no? Kaya papasin nyo meron siya mga pinagdikitan. So siguro, ililinoleum na lang muna natin yan. Pag nagka-budget, malay nyo ma-tiles din natin siya. O kaya kahit ano na lang, vinyl tiles na lang. Yung mga uso ngayon, yung mga vinyl planks, yung mga parang kahoy. Bagay yun dyan. Madali lang naman i-install yun. Magpipintura tayo ngayon ng ceiling at saka ng wall. Yun yung gagawin natin. Siguro all white lang muna tayo para mas mukhang maluwag at saka malinis. At dito na lang sa mga room tayo na magkukulay. Ito naman yung pinakalilito na master bedroom. Ito yung mga bata. Nagmo-module sila. Ayan. Hello ate. Ayan, nagmo-module sila. May mga konting gamit na rin ito. May lumang cabinet. Pinturahan natin. Gusto ko dito. Pinturahan natin ito ng gray. Tapos yung ceiling. Para siyang mayroong wallpaper. Ayan. Pipinturahan din natin yan mamaya. So, bali yun ang gagawin natin dito. Pakita ko sa inyo. Abangan nyo. Hanggang sa makalipat na kami rito. At magawa yung mga sinasabi natin ng mga development dito. Okay. Kung alam pala sa inyo yung plano ko dito. Paano ko susuplayan ng tubig yung bahay, no? Mapapansin nyo, ito yung hose na dumugtong sa kapitbahay. Tapos, nung bumili ako ng hose, siyempre, yung dulo nun, kailangan ng ganito yung adapter para sa faucet. Diba? Ito naman yung partner niya. Pandugtong naman ito. So, ang ginawa, nag-iisip ako paano ko siya i-connect dito. Ang naisip kong paraan itong partner ng binili kong adapter. Kinuha ko siya. Kaya kung mapapansin nyo. Tapos, ginawa ko ito actually sa bahay kasi wala naman stove dito, wala pa. Mamaya puputulin ko to. Pag pinutol ko yan, gagamitan natin ng coupling na 1/2. Yan, gamit yung ating fusion machine ng PPR. Tapos pag nandun na yung coupling, i-connect natin to. So, explain ko paano to ginawa. Yung ginawa ko, para may pasok ko to, kita nyo, ininit ko ito sa stove. Nung malambot na siya, tsaka ako ipinasok dito sa, i-connect ko siya, yan o.
Tapos nung natuyo, sinubukan ko siyang hilain o ikot-ikutin kung makakalas ko po siya. Pero hindi, napakatibay niya. So, dahil nga hindi ko na siya makalag, pero kung sakali man na natanggal ko siya, okay pa rin. Ibig sabihin, nagpit lang siya. Kung nagpit na siya, pwede ko siyang gamitan ng solvent. Kamukha ng pagkarin ng ginagawa natin sa mga blue pipe. Pero dahil di ko na siya mahila, hindi ko na siya pinilit. Kahit persayin ko, matigas talaga. Ang ginawa ko, dinikitan ko pa siya ng EVO band dito sa labas, tsaka dito sa inside, sa loob. So matibay na to. Pag kinunek ko ito mamaya dito, bali ganito lang yan. Pag niluwagan ko to, saglit. Niluwagan natin to. Yan. Bali ganito yan. Pag nakakonect na yan dyan, ipapasok lang natin yung ano rito, itong hose natin, tapos ito yung lock nya. Nagsisilbing lock. So pag nag-lock na yan dyan, yun, may tubig na tayo. Gagana na yung mga faucet dito. Gagana na lahat yan. Dahil susupply na siya ng hose. So yun ang gagawin natin ngayon. Kunin natin yung ating PPR fusion machine. So yan, kung mapapansin nyo, mahaba kanina to, hinat na natin siya. So ito lang yung iniwan natin. Hinabahan pa nga natin ng konti kasi dudugtong pa tayo. Pagka tinanggal na natin to, dudugtong pa tayo dyan, palabas. Kaya pinasobra ko na. Una natin idudugtong ito. Mainit na yung ating fusion machine, itong PPR fusion machine. Doon sa mga nakapanood, sa nakakatanda yung nag-unboxing tayo nito, tsaka gumawa pa nga tayo ng tutorial paano ito gamitin. May video tayo nito, una natin itong ginamit dun sa, dito rin sa Paralaya, dun sa kitchen project natin kay Sir Alvin. Panoorin nyo yan dun sa mga hindi pa nakapanood. Ang price nga pala nito, ulitin ko lang, is 300 pesos lamang. Napakamura nito. So hindi ko naman sinasabi na ito yung itong brand na to, ito yung magandang brand. Siyempre, mas maganda yung mamahalin. Pero kung wala kang pambili, dito na kayo. Magagawa nyo rin naman yung trabaho na same lang. Pero pag nagka-budget, siyempre, bibili tayo ng mas magandang klase dito dahil mas tatagal yun sa trabaho natin. Pero pag personal lang naman ganito, lalo sa inyo, kayong gagamit sa bahay nyo lang, pwede na rin to. So una natin dudugtong ito. Itong ating coupling na 1/2. Tapos itong ginawa natin na adapter para sa hose. Yan. So pagsabayin nyo lang sila, pares naman yan pang 1/2. Meron din tayong pang 3/4 na mga ganito. Nandun sa box. Pagka pumasok na yan, mga 10 seconds lang. Yan, pagpasok natin, seconds bilang lang mga 10 seconds. Pwede nyo na siyang hugutin. Ayan, tapos hugutin nyo rin to. Yun. Pag natanggal nyo na yan, huwag nyo na siyang iikot-ikot. Direkta nyo na yan. Yan, tapos i-hold nyo siya ng mga ganun din, mga 10 to 15 seconds i-hold nyo muna siya. Habang pinupush nyo siya, huwag nyo siyang ikot-ikutin kasi baka magkaroon siya ng tawag doon, ng siwang na magkakos ng leak. Yun, so nag-set na siya. Inuna natin to para mamaya pagka sinalpak natin yan, wala na tayong gagalawin dito. So ang gagawin natin, itap na natin yung hose dito. Yan. So nakasindi na itong tubig na to, may tubig na to, nilock ko lang to doon, tinalian ko. So ganito yan. Ganito yung idea niyan, mga kabahay. Ito muna pa nga pala. Yan, ito yung maglalak sa kanya. Ito yung idea dyan na naisip ko, na diskarte. Pasok na, di ba? Ilalak ko ngayon ito. Ilalak ko yan. Nakaigpit na natin siya para walang leak yan, no? Okay na. Para mamaya pag nandun, nakadugtong na, hindi na natin siya pepersayin. Dito na hawakan pa natin siya. Pwede na siyang persayin. So ngayon, okay na to. Iko-connect naman natin to dito. Tapos pag nangyari yun, meron na tayong tubig. Yan natin yan. Dali, may lumabas na tubig dito. May tubig na kasi ito. Tuloy muna natin, ha. Ngayon, ilak muna natin ulit dito sa kabilang dulo. Dahil may lumalabas pa na tubig. Kulang pa yung tali, yung tinalian natin. Mapigilan natin yung tubig. Ayun, wala na. Wala na siya. Dugtong na natin. Yan ang idudugtong natin dito. Bali, ganito. Tayo.
Yan, okay na to. So, hugutin natin. Yun. Ayun na, may lobas ng pantubig. Ako, bilisan natin. Kaya binilisan natin kasi may tubig. Yun yung magpapalamig eh. Nakasingit. So, yan. May naiwan pang plastic doon sa ano natin. Kaya umuusok. So, hold lang natin to hanggang sa mag-set para makatiyak tayo. Pagkatapos nito, maya-maya, kakalagin ko na yung tali ng hose. Yan, okay na yan. Mabunutin ko muna to. Kakalagin ko yung tali ng hose para umagos na yung tubig at check natin kung may supply na tayo sa loob. So, yan ang naisip natin diskarte dyan, mga kabahay. At sa palagay ko naman, ubra yan, syempre. Diba? Walang dahilan para hindi gumana yan. Kaya sigurado, gagana yan. Gagawa tayo ng paraan para hindi natin ito magalaw mamaya. Siguro, magtatayo tayo dito ng ano, tapos tatalian natin to. Diba? Tapos ililinya natin na maayos yung ating ano, tubo. Palamigin lang muna natin. Pagkatapos kakalagin natin to, pakita ko sa inyo. Yan, tinalian ko lang siya. Kakalagin ko to. Gusto yung tubig doon maya-maya. Siguro mga 10 minutes pa, hintayin natin. So, ayan, no? Okay na yun. Tatanggalan na natin, kakalagin na natin, tinali natin dito. Binukol natin. Pagkatapos, titingnan natin kung successful ba yung ginawa natin. Yan. Yun, pumasok na yung tubig sa loob ng bahay. Tara, tingnan natin. Ayan, no? Kita nyo naman, walang kalik-klik, wala siyang leak, napakalinis. So, ayos itong naisip natin, no? Galing, successful. Diyan pa lang. Okay na, okay na. Sigurado dito sa loob, gagana na yan. Check natin dito sa una. Tingnan natin, ha? Woo! Yun, pumapasok pa kasi siya. Okay. Okay. Lakas! Woo! Ayos! Magaling! Tingnan naman natin dito, syempre. Check natin to. Ayan, ito nyo. Maakit pa kasi yung tubig niya. Yun, no? Para ka na may tubig. Diba? Para ka na rin nakabigtong lang yung hose sa kapitbahay, pero gumagana na yung mga ano natin. Opa. Diba? Stig. Ayos. So, pwede na kami lumipat dito. May tubig na. Habang hinihintay pa namin yung, at least habang hinihintay pa namin yung ano, yung pagdugtong ng kontador, eh may magagamit na rito. Pwede na siyang lipatan, di ba? Oh, sigurado gagana rin to. Ayan, no? Sa PR. Ganon din naman yung double angle, ay yung angle band. Pero hindi na natin tayo testingin yan. Ayos na tayo doon. So, approve. Successful yung naisip natin na diskarte doon, yung pamamaraan natin. Wala na tayong problema sa tubig. Pwede na tayo mamintura dito para malinis ng tingnan. Ayos!
So yun, natapos na natin, no? Tulad na sabi ko dati, white yung wall pero nagbagong isip natin kasi para hindi na lang maging dumihin. Ginawa na lang natin siyang light gray. Yan, naging light gray na lang siya. At saka kasi nanghiram ako ng timba doon sa kabila, doon sa kila Sir Alvin na yun, yung may laman siyang konti, mga ganyan sa timba. May laman siyang konti na gray, yung Ashton gray yung ginamit natin doon. Wala kasi akong ibang timba, sinalin ko yung white. Kaya yun, naisip ko, pag hinaluan ko yun ng white, magiging siya light gray. So, ayan kinalabasan, maganda naman siya. At least hindi naman siya hindi siya dumihin. Tapos yung ceiling natin, okay na rin yan. Tag-isang pasada lang. Bali, hilamos lang, parang ganon. Hindi na natin siya dinoble kasi alam nyo na. Budget meal lang tayo. Pwede na muna yan. Tapos ito, hindi pa namin nakuha ang pinturahan. Pauwi na rin kasi kami. 5:30 na. Yan, kaya okay na muna yan. Ayan. Nakatulog na si Bunso. Napagod mag-module. Ito, pipinturahin din namin to. Pagbalik na lang, tsaka itong cabinet. Bali yun na lang, tapos okay na, tapos na tayo. Pwede na tayo lumipat. So, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayon sa araw nito. Salamat. Nagpapasalamat nga po pala tayo uli kila Apon Tisoy at saka kay Apon Luming. Yun. Tsaka shoutout din kay Kapanday TV. Yan, support nyo po yung channel niya. Yan, Kapanday TV. Okay?